Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2351. Bakit siya nasa sabik sa isang labi na naiwan ng kanyang mga ninuno? Si Watson, na nakatayo sa gilid, ay nagsuot ng hindi tagmang ekspresyon sa kanyang mukha. Umirap ang mga mata niya nang makaramdam ng pagiging komplikado. Head Clan. Sa wakas, nakabawi si Ambrose mula sa kanyang pagkasindek, at tinanong niya si Hakan, ito ba ay makabuluhang relic? Ito ba ay hindi lamang isang mapa ng dagat sa parehong oras? Pinag-aralan din ni Era ang Hakan. Ang mislan niyang mukha ay tumingin tuliro. Siyempre, mahalaga ito. Same time na tumanggo si Hakan. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit ang mapa ng dagat na ito may sikreto. Ang sikreto ay nauugnay sa tungkulin ng Simaki clan na kami nagawa ng libu-libong taon. Tumingin si Hakan sa malawak na dagat at nagpatuloy na sinasabi, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang aking angkan ay tumugon sa tawag ni Emperor Zuan Yuan na paalisan ang tribo ng Raksasa. Kahit na nagtagumpay tayo, marami sa atin ang naghihirap pinsala, at ganoon din ang Emperor Zuan Yuan. Bilang karagdagan, marami sa Emperor ang mga kanang kamay ay nasugatan din. Pagkatapos, hinulaan niyo ni Emperor Zuan Yuan ang tribo ng Raksasa ay babalik isang araw upang maputol ang kapayapaan sa siyang mga kontinente, at marami ang masasaktan. Sa makatuwid, binigyan niya kami ng isang kayamanan at sinabi sa amin na itago ito sa dagat. Ang tribo ng Raksasa nagulantang sina Ambrose at Era. Nagulat sila nang malaman iyon ang sikretong binabantayan ng Simaki clan ay nauugnay sa Raksasa tribe. Tinanong ni Ambrose, ano ang nangyari pagkatapos nito? Huminga ng malalim si Hakan at sinabi. Inutusan kami ni Emperor Zuan Yuan ang Khan upang ilagay ang kayamanan sa ilalim ng dagat at bantayan ang mga ito para sa henerasyon hindi maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Maaari natin itong magamit kung ang magulo ang mountain range ay nasa problema. Hindi kinalimutan ng aking mga ninuno ang aming tungkulin. Matapos nilang mailagay ang mga kayamanan sa dagat, ang aking mga ninuno ay gumuhit ng isang mapa. Pagkatapos, libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Coral ay inatake ng mga pirata. Kahit na nagawa naming maitaboy ang mga ito, nawala sa amin ang mapang ito. Napakapalad namin na ibalik sa amin ang mapang ito ngayon. Naluha si Hakan sa sobrang kaba sa kanyang huling pangungusap. Nagulat sina Ambrose at Era nang marinig iyon. Ang Yellow Emperor Zuan Yuan kayamanan hindi nila inaasahan na ang mapa ng dagat ay may ganoong pinagmulan. Nagulat si Ambrose, sinulyapan niya si Watson. Nakuha ni Ambrose ang mapa mula sa Watson, kaya dapat alam ng lalaki ang tungkol sa sikreto dito. Kung hindi man, hindi siya mapupunta sa Coral Island. Young Master Darby. Nagulat si Watson nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Ambrose. Siya nagmamadaling ngumiti at sinabing, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nakuha ko ang mapang ito ng dagat sa pamamagitan ng aksidente. Paano ko malalaman ang lihim nito? Narating ko ang Coral Island ng aksidente. Tama iyon, si Watson ay nagsinungaling. Naisip niya ang mga lihim ng mapa matagal na panahon. Paano siya naglakas loob na sabihin ang mga salitang iyon? Tamad na ngumuso si Ambrose. Alam niya ang totoong pagkatao ni Watson, kaya hindi niya nagawa pataasin ang peking ekspresyon ng lalaki. Pagkatapos, tumingin si Ambrose kay Hakan at tinanong, Head Clan, ano ang kayamanan na iyong pinag-uusapan? Gulat na gulat si Hakan nang marinig ang matapat na tanong ni Ambrose. Umiling siya ulit. Kami ay responsable lamang sa pagbabantay ng kayamanan. Walang nakakaalam kung ano ito, kahit na ang ating mga ninuno. Mapait na ngumiti si Ambrose. Tila sa halip walang kabuluhan na ang Simaki, ang pamilya ay nagbantay ng isang kayamanan sa loob ng libu-libong taon kahit na wala kang ideya kung ano ito. Medyo nahiya si Hakan, sinabi niya ng ganon. Hinawakan ni Era ang manggas ni Ambrose at bamulong, kapatid, huwag ganyan diretso. Napakamot ng ulo si Ambrose at ngumiti. May naisip si Era at tinanong si Hakan, Head Clan, sinabi mo yan maaari mong makuha ang kayamanan kung ang kapayapaan sa Chaotic Mountain Range ay nag-ambala.
Ngunit, paano mo malalaman kung ano ang nangyayari doon kung ganun kamalayo sa mainland? Ang lugar na iyon ay 10,000 ng mga kilometro mula rito, Kabanata 2352. Sakto iyon. Tahimik na tumango si Ambrose, sang-ayon siya sa sinabi ni Era. Tapos siya pinagmasdan ng mabuti si Hakan habang naghihintay siya ng isang sagot. Mapait na ngumiti si Hakan, at magsasalita na sana siya. Boss! Bigla na lang kinilig ang Coral Island. Kahit na ang dalas ng banayad ang panginginig ng boses, lahat ay naramdaman. Parang isang lindol. Tingnan mo. Pagkatapos, may sumigaw sa labas, at lahat ay tumingin sa malayo abot tanaw. Malayo sa malayong kalangitan kung saan nakalagay ang siyam na mainland, makapalitim na hamog na ulap na nabuo sa himpapawid tulad ng pagtatapos ng mundo. Iyon ang tanda na ang Chaotic Mountain Range ay nasa pagkabalisa. Walang ideya sina Ambrose at Era kung ano ang ibig sabihin nito. Akala nila iyon ay mag-sign na may umusbong na sinaunang libingan o isang kayamanan. O gayunpaman, nanginginig si Hakan. Lumabas siya palabas ng main hall ng dahan-dahan habang siya tinitigan ang malayong kalangitan at nagbulungan, itim na fog na buo sa kalangitan kasama may kakaibang phenomena. Iyon ang tanda na may nangyari sa Chaotic Mountain Range. Ang impormasyong iyon ay naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa angklan ng Simaki. Dapat silang magbantay para sa itim na hamog sa kalangitan, na nangangahulugang ang Chaotic Mountain Range ay nasa pagkabalisa. Ang pag-sign ay ibang-iba mula sa paglitaw ng isang grand weapon o ansinaunang libingan. Kaya, ito ang palatandaan na nangangahulugang ang Chaotic Mountain Range ay nasa pagkabalisa. Si Ambrose at ang iba pa ay nagulat. Akala nila ito ay nagkataon, ngunit hindi nila ito pinagdudahan matapos mapansin ang solemn na ni Hakan ekspresyon mabilis. Pumunta sa lugar kung saan naroon ang kayamanan at dalhin sa akin ang kayamanan. Agad na ipinatawag ni Hakan ang kanyang bayan, sigaw niyang sigaw. Sila kailangan upang makuha ang kayamanan dahil may kakaibang nangyari sa Chaotic Mountain Range. Ibinigay sa kanila ng yumaong Emperor Zuan Yuan ang tagubaylang iyon at ang Simaki clan ay kailangang sundin ito. Gayunpaman, walang sinuman mula sa Simaki clan ang sumulong upang tanggapin ang gawain. Nahihiya si Hakan. Ang lokasyon ng kayamanan ay nasa dagat ng dagat ilang libong metro sa ibaba ng Coral Island. Ang mga tao lamang na labis pamilyar sa tubig ay maaaring bumaba ang lahat upang makuha ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga elite ng Simaki clan ay nasugatan sa laban-laban kay Ambrose, kailangan nila ng pahinga. Tumayo si Ambrose at sinabi, pupunta ba ako upang kunin ito? Kahit na hindi masyadong nagsabi si Hakan, naisip ni Ambrose na ang kayamanan ng lokasyon ay dapat na lubhang mapanganib. Sa makatuwid, walang sinuman mula sa Simaki naglakas loob na umalis si clan. Ikaw nagdalawang isip si Hakan. Ang Simaki clan ay binantayan ng inilagay na kayamanan sa ilalim ng dagat ng libu-libong taon at inilihim ang sekreto sa mga tagalabas. Ang kayamanan ay mahalaga. Paano nila hinayaan ang isang tagalabas kunin mo ito? Napansin ni Ambrose na nag-aalala si Hakan, kaya't nakangiting sinabi niya, ikaw sinabi sa amin na ang kayamanan ay nauugnay sa kaligtasan ng siyam na mainland. Bilang isang miyembro ng siyam na kontinente, dapat kong magbigay ng kontribusyon doon. Sinabi ni Heather, pare, bakit hindi natin hayaang gawin iyon ni Brother Ambrose? Pwede akong pumunta kasama siya. May sasabihin pa sana si Era, ngunit pinigilan niya ang dila pagkatapos ni Heather nagsalita muna. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang maselang mukha. Nais ni Era na i-matchmake sina Ambrose at Heather. Siya ay higit sa buwan upang makita na ang dalawa ay may pagkakataong mag-isa. Napakahusay. Tumango si Hakan sa kanyang pag-aproba matapos siyang akitin ni Heather. Dapat ikaw ay mag-ingat. Sumang-ayon si Ambrose. Ang kanyang tingin ay nakasalubong kay Heather, at ngumiti sila. Si Ambrose ay aalis na sana nang ngumiti si Hakan at sinabing, bakit ka nasa ganoon nagmamadali? Hindi mo ito mahahanap nang wala ang mapang ito. Kumuha si Hakan ng ilang langis ng isda at pinahid sa mapa. Pagkatapos nito, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Ang isa pang pattern ay lumitaw sa mapa ng dagat na nagpakita ng ruta patungo sa dagat. Nakamamangha, si Ambrose ay humanga sa pagtataka ng may pag-ingat. Ang Simaki clan ay matalino sa pagbabantay ng mga sikreto na nakatago sa isang mapa ng dagat. Si Watson, na tumayo sa tabi,
ay tumingin sa mapa na may magkasalungat na emosyon. Kaya, lumalabas na kailangan kong gumamit ng langis ng isda. Hindi nakakagulat na hindi ko makita ang lihim. Kinuha ni Ambrose ang mapa ng dagat, tumalon sa dagat, at sumisid papunta sa seabed sa ilalim ng tingin ng lahat, Kabanata 2353. Bilang prinsesa ng Simaki clan, si Heather ay komportable tulad ng isang isda sa tubig. Napakabilis niyang lumangoy. Sa isang iglap lang ng mata, siya na 12 ng metro sa ilalim ng tubig. Si Ambrose naman parang medyo clumsy. Tumingin si Heather sa paligid upang suriin si Ambrose, at hinabol nito ang mga labi siya pagkatapos, lumangoy siya pabalik at hinawakan ang kamay ni Ambrose. Sa wakas, umimik siya sa Ambrose upang sabihin na siya ay kukuha sa kanya, ngunit kailangan niya itong protektahan. Isang mainit na pakiramdam ang naramdaman ni Ambrose sa kanyang puso nang tumango siya kaagad nang naramdaman niya ang malambot na kamay ni Heather sa kanya. Pagkatapos, patuloy na sumisid ng malalim sa dagat ang dalawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Ambrose sa ilalim ng tubig, at laking gulat niya nang makita ang kamanghamanghang mundo ng dagat sa paligid niya. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naabot nila ang dagat. Heather at Ambrose kinuha ang mapa at mabilis na nahanap ang lokasyon ng kayamanan. Gas! Gulat na gulat si Ambrose nang makita ang nasa harapan niya. Mayroong isang napakalaking kuweba sa kanyang harapan, at makukulay na kakaibang mga damong dagat na palibutan ang kuweba. Ang pasukan sa yungib ay hindi malaki, ngunit nakasisilaw ito na may kaakit-akit na asul na ilaw, at mayroong proteksyon na kalasag sa paligid nito. Bukod doon, maraming mga malalaking bato sa loob ng 100 metro mula sa kuweba. Ang mga malaking bato ay tila magulo, ngunit ang mga ito, sa katunayan, ay tiyak mga pattern. Alam ni Ambrose na ang mga malalaking bato ay bahagi ng isang formation upang maiwasan ang kayamanan mula sa nasira ng isda o natagpuan ng iba. Nahanap ni na Ambrose at Heather ang pasukan sa yungib na medyo mabilis tulad ng sa kanila ang mapa upang gabayan sila. Pagkatapos nito, ginamit ni Ambrose ang kanyang panloob na enerhiya upang masira ang proteksyon na kalasag at nakuha ang kayamanan. Ito ay isang malaking bato na dibdib na natatakpan ng archaic mga salita. Hindi maintindihan ni Ambrose ang mga salita, kaya't sinubukan niyang buksan ang bato dibdib. Gayunpaman, nabigo siya sa kabila ng maraming pagtatangka. Sa wakas, napansin niya pabilog na malukong sa tuktok ng dibdib. Malinaw na, may iba pa kailangan upang buksan ang dibdib, at ang bagay ay bilog. Hindi na sinubukan ni Ambrose na buksan ng malakas ang dibdib. Sa halip, nagpasya siya dalhin ang dibdib sa ibabaw. Pinangunahan ni Heather ang daan, at hinayla ni Ambrose ang bato na dibdib sa likuran niya. Matapos silang lumangoy paitaas ng ilang daang metro, nanginginig si Heather bilang may napansin siya. Gas! Humugot si Ambrose ng isang matalim na hininga, at tumigil siya ng mabilis. May isang higanti pitang sa harap nila. Inilipat nito ang buntot ng dahan-dahan na parabang nagpapahinga. Gayunpaman, napansin ni Ambrose na ang mga mata ng pitang ay bukas. Nakita rin sila ng pitang. Medyo kinabahan sina Ambrose at Heather. Si Ambrose ay hindi natatakot sa mga pitang, ngunit mahirap para sa kanya na protektahan Heather nang kailangan niyang hawakan ang isang bato na dibdib sa kanyang kamay. Iyon ang dahilan kung bakit medyo nabulabog siya. Pinagmasdan sila ng pitang ng higit sa 10 segundo, ngunit hindi ito nakagawa ng ilipat upang atake ang mga ito sa lahat. Ano ang nangyayari? Sumimangot si Ambrose, labis siyang tuliro. Ang mga pitang ay mabangis na nilalang, lalo na nung nakakita sila ng tao. Karamihan sa mga pitang ay kukuha ng hakbangin upang atake, ngunit ang kinaharap nila ay abnormal na kumilos. Hinugot ni Heather si Ambrose at sinenyasan na magpatuloy sila sa paglangoy paitaas. Tumango si Ambrose, at pagkatapos ay patuloy na umakyat ang dalawa. May isang bagay na hindi tama. Matapos silang lumangoy ng higit sa 10 metro, biglang nag-isip si Ambrose ng isang bagay, at ang kanyang mga mata ay kumislap. Agad siyang tumigil at lumingon sa paligid upang tingnan ang higanteng pitang malapit. Napakausisa ni Heather na makita na biglang tumigil si Ambrose. Kumaway siya sa kanya upang tanungin kung ano ang nangyari. Hindi sila nakapagsalita sa ilalim ng tubig, kaya't nag-usap sila sa pamamagitan ng body language. Sinenyasan ni Ambrose si Heather na huwag magpanik, at sa parehong oras, siya tinitigan ng mabuti ang higanteng pitang.
Biglang may kakaibang nangyari. Dahan-daang binuksan ng higanteng Peyton ang bibig nito, at isang pintuan ang itinulak mula sa loob. Pagkatapos, isang tao ang lumabas sa bibig ng Peyton at iniunat ang kanyang katawan. Ang taong kalbo ay gwapo, ngunit may masamang mukha siya. Ito ay si Donahue, Kabanata 2354. Si Donahue ay isang likas na manlilinang. Ilang araw na ang nakakalipas, nagawa niyang paamoy ng higanteng Peyton, at habang siya ay umangkop sa kapaligiran, sa dagat, nagawa niya alamin kung paano hawakan ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig sa loob ng maraming oras. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, sumama si Donahue kasama ang higanteng Peyton sa malalim na dagat sa tuwing siya ay nagpapahinga. Sa kasamaang palad, dahil sa mismong kadahilanan, si Ambrose, na namuno sa Blood Shark Pirates, ay nabigong hanapin nasaan si Donahue. Dumaan si Donahue sa Maelstrom noong nakaraang araw at natuklasan ang Coral Island. Nais niyang sakupin ang isla at ginawa ang sarili ang hari, ngunit si Donahue ay hindi kumilos ng madali. Sa halip, sumisid siya sa kalaliman dagat at humiga sa bibig ng higanteng Peyton upang makapagpahinga. Nagpahinga na siya ng higit sa 10 oras, at sa paggising niya, si Ambrose at Heather ay dumaan sa kanyang tabi. Oh, gulat at galit si Ambrose. Aminado siyang si Donahue ang pinakamasamang kaaway ng kanyang ama. Nagawa niyang pinahilo ang isang higanteng Peyton at nagkubkob sa malalim na dagat upang makapagpahinga. Hindi nakapagtataka na hindi mahahanap ni Ambrose kung nasaan si Donahue bago yun. Naramdaman ni Ambrose na si Donahue ay masigla, at ang kanyang hininga ng aura ay napaka-makapangyarihan gas. Nanginginig si Heather. Hindi ba iyon ang masamang tao na hinahabol ako? Bakit nasa bibig siya ng higanteng Peyton? Nasa panganib ba tayo? Nakita din ni Donahue sina Ambrose at Heather. Nagulat siya noong una, tapos siya ay nasobrahan ng kaligayahan. Kapag naisip ko na hindi ko sila mahahanap kahit saan, lumitaw sila sa harap sa akin ng walang kahirap-hirap. Pinilit ni Ambrose si Donahue sa isang sulok ng maraming beses sa nakaraang ilang araw. Inis na inis siya. Sinubukan niyang mag-isip ng isang paraan upang patayin si Ambrose, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya sa malalim na dagat. Inisip ito ni Donahue, at ang kanyang tingin ay agad na napunta sa malaking bato na dibdib sa kamay ni Ambrose. Dapat mayroong ilang mga kayamanan sa dibdib. Kahit na hindi alam ni Donahue ang pinagmulan ng bato na dibdib, alam niya na ang kayamanan ay dapat maging pambihira, kung si Ambrose ay nagpunta sa lahat ng mga paraan pababa sa malalim na dagat upang makuha ito. Boss! Hindi nag-atubili si Donahue. Ipinakita niya ang kanyang panloob na lakas at naayos ang kanyang titig kay Ambrose. Tinaas niya ang kamay at kinuha ang Skybreaking Axe bago siya nag-charge sa Ambrose. Pinagbuti ng Donahue ang kanyang lakas habang siya ay nagpapahinga sa karagatan para sa huling mga araw. Nakapagtataka na panuulin ang malakas na kasalukuyang nabuo sa paligid ng Donahue nang atakihin niya si Ambrose. Maingat na nagmura si Ambrose nang salakayin siya ni Donahue, at sinubukan niya ang pinakamahusay na manatiling kalmado. Sa kabutihang palad, nag-ingat siya, at lumingon siya sa suriin kung hindi man, sasalakayin sana siya ng matandang lalaki. Agad na tinawag ni Ambrose ang kanyang Tyrant Hammer at binati pag-atake ni Donahue. Natakot at kinabahan si Heather. Napatikip lang siya sa bibig niya at panuulin malapit na hindi siya makapagsalita. Arg! Dog forward si Donahue at itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang brute force ang sumabog palabas mula sa Skybreaking Axe. Pagkatapos, isang daloy ng gininto ang ilaw ang tila punatan ang dagat sa dalawa at tinawid sa Ambrose. Ninisya ni Donahue. Alam niya na si Ambrose ay walang laban sa kanya sa isang tunggalian kahit na ang bata ay mayroong Tyrant Hammer. Inilibot ni Ambrose ang Tyrant Hammer sa paligid at binati ang kay Donahue pag-atake ng may lakas na lakas. Boss! Nang magsalpo ka ng Tyrant Hammer at ang Skybreaking Axe, isang malakas na ingay sumiklab na parang isang lindol na na-trigger sa dagat. Sa parehong oras, Ambrose ay itinapon ng 12-dosenang mga metro paatros. Ang mukha niya ay namumutla. Si Donahue ay umikot ng bahagya, ngunit mabilis niyang nakuha ang balanse. Sa tubig malinaw na si Ambrose ay nagdusa ng isang malaking kawalan mula sa pumutok. Tumawa si Donahue. Sinamantala niya ang momentum upang ituloy Ambrose ulit. Ang Donahue ay makapangyarihang, sa katunayan, Kabanata 2355.
Naramdaman ni Ambrose na dumurog sa sobrang galit ang dugo niya. Nabigla siya nang makita siningil muli siya ni Donahue, at likas na gusto niyang umatras. Gayunpaman, isinuko niya ang ideya nang maalala niya na si Heather ang katabi siya. Patayin mo muna ako, halika. Ambrose gritted kanyang mga ngipin habang siya grip kanyang tyrant hammer, lumaban siya kay Donahue ulit. Ito ang unang pagkakataon na nag-away ang dalawa sa ilalim ng tubig. Wala sila karanasan, at hindi nila lubos na mailabas ang kanilang panloob na enerhiya dahil ng kapaligiran at presyon ng tubig. Gayunpaman, ang kanilang karanasan ay hindi pigilan ang mga ito mula sa paglikha ng isang malakas na kasalukuyang sa paligid ng mga ito sa panahon ng matigas na tunggalian. Ito ay nadama tulad ng isang sumisindip bagyo ay paggawa ng serbesa sa ilalim ng tubig. Labis na balisa si Heather nang makita niya kung paano sinubukan pigilan ni Donahue Ambrose. Pagkatapos, nagpa siya si Heather, mabilis siyang lumangoy upang tumulong kay Ambrose. Nang si Heather ay 12-12 metro ang layo, tinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at nakuha ang kanyang magandang asol na longbow na nakastudded ng mga perlas. Ang longbow ni Heather ay tinawag na Ocean Scale. Ginawa ito mula sa mga buto ng coral dragonfish. Ito ay isang sandatang pang-espiritual. Boss! Itinaas ni Heather ang kanyang kanang kamay, at ang mga payat nitong daliri ng jade ay tumama sa bowstring. Ang bowstring ay hindi nakikita, ngunit si Heather ay nasa isang pagbaril postura sa susunod na sandali, lumakas ang panloob na enerhiya ni Heather, at pumasok ang tubig dagat harap niya ay bumuo ng isang vortex. Susunod, isang feathered arrow na kinindisyon ang naging mahubog ang spiritual aura ng tubig at ang kanyang panloob na enerhiya. Ang dagat Maki clan ay binantayan ng Ruan Sea sa loob ng libu-libong taon. Pamilyar na pamilyar sila sa dagat, at ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang ay hindi rin maihihiwalay sa karagatan. Maaaring mahina sila sa lupa, ngunit kailan sila ay nasa tubig, sila ay walang takot. Hinahati ng feathered feather ni Heather ang tubig at lumusat patungo sa Donahue agad sa isang iglap ng isang mata. Ang pansin ni Donahue ay nakatuon kay Ambrose, kaya't hindi niya inaasahan na siya ang batang babae ay hinabol ay pag-atake sa kanya. Ang palaso ay tumagos sa balikat ni Donahue. Gas! Nanginginig si Donahue habang hinihingal siya sa hininga sa sakit. Sinamantala ni Ambrose ang pagkakataon, inalis niya ang kanyang tyrant hammer at sinampal ito sa Donahue. Sinubukan ni Donahue na i-parry ang atake ng mabilis, ngunit ang arrow ay malubhang nasugatan siya. Huli na siya upang maiipon ang kanyang panloob na lakas. Donahue umubo ang isang labi ng dugo habang siya ay itinapon higit sa 10 metro palayo kahit na mayroon siyang skybreaking axe, hindi niya matiis si Ambrose welga nang siya ay nasugatan. Mamatay! Malakas na sigaw ni Ambrose sa kanyang puso at sinamantala ang sitwasyon upang sundan ang Donahue. Hindi ito inisip ng Donahue. Umiwas siya at tumama ang tyrant hammer ulo ng higanteng pating. Galaw ng malalaking katawan ng hayop sa harap nito lumubog, hindi na ito humihinga. Ang tubig dagat sa loob ng ilang daang metro ng kalapitan ay tinina ng pula. Galit na galit si Donahue nang makita ang nangyari. Hindi niya ginawa asahan na mabibigo siyang pumatay kay Ambrose at malubhang nasugatan bilang kapalit. Sa kasamaang palad, ang higanteng pating na pinaghirapan niyang tame din pinatay sa proseso. Gustong-gusto niyang patayin si Ambrose, ngunit natatakot siya kay Heather mga arrow na may balahibo. Kaya't nagpa siya si Donahue na samantalahin ang mantsa pulang dagat sa paligid niya upang makatakas ng walang pag-aalangan. Nang tumakas siya, hindi nakalimutan ni Donahue na lumingon at sumulyap kay Ambrose. Ang mga mata niyang duguan ay kumislap sa galit at matinding sama ng loob. Boy, kung hindi kita papatayin isang araw, hindi ako Donahue. Di nagtagal, nawala si Donahue sa lugar. Unti-unting nawala ang dugo sa tubig, at napagtanto yun ni Ambrose wala na sa paningin si Donahue. Hinampas ni Ambrose ang kanyang kamao sa bato galit na dibdib dahil nakatakas ulit. Lumangoy si Heather sa kabuuan at kinuha ang braso ni Ambrose. Tinuro niya paitaas at sinenyasan silang umakyat muna. Si Heather ay mukhang kalmado, ngunit talagang napasigla siya. Huminto ang puso niya nang maalala niya ang insidente. Naisip niya na maswerte siya kasama si Ambrose. Kung hindi man, magiging mapahamak kung kailangan ni Ambrose harapin mo si Donahue mag-isa. Tumango si Ambrose, at pagkatapos ay lumangoy paitaas ang dalawa.
Ilang sandali, sa wakas ay naabot na ng dalawa ang ibabaw. Si Hakan, Era, at ang mga naghihintay sa kanila ay pumapalibot sa dalawa sabay-sabay, Kabanata 2356. Nakuha ang kayamanan. Malaki. Bakit ang tagal mo nag-alala talaga kami? Anong malaking bato sa dibdib? Maraming tao ang nagkomento habang nakatingin-tingin sa bato na dibdib. Mapagmasid si Era. Napansin niya ang maputlang mukha ni Ambrose, kaya tinanong niya, "Kapatid, may nangyari ba?" Biglang lumingon si Hakan at ang iba pa at nakatuon kay Ambrose. Huminga ng malalim si Ambrose at sinabi, "Nakilala namin si Donahue, ang basura na iyon." Pagkatapos, isinalaysay niya ng detalyado ang insidente. Nagulat si Era nang marinig iyon. Donahue ay masyadong tuso, kaya nagtatago siya sa ilalim ng dagat, ginamit pa niya ang higanteng pitong upang takpan ang kanyang kinaroroonan. Ito ay magiging nakakagambala kung siya ay pinananatiling buhay. Si Watson, na nasa tabi niya, ay kumunot ng noo. Ang kanyang mga mataglim sa isang kakaibang ningning. Wala namang sinabi si Watson. Paimpol siyang tumayo sa gilid. Bigla na lang biniro ni Era si Heather. "Wow, nagawa mong talunin ang kontrabida, Donahue. Iniisip ko kung kayong dalawa ay laban na ginawa sa langit." Pagkatapos, siya humajijek. Kahit na kulang sa karanasan sa buhay si Heather, siya ay matalino. Alam niya ang ipinahiwatig ang mga kahulugan sa mga salita ni Era, at agad siyang namula. Siya tumingin, hindi masabi kaakit-akit. Namula rin si Ambrose. Sa kahihiyan may naisip si Ambrose at tinanong si Hakan, "Head Clan, mayroon ako nakuha ang kayamanan. Mangyaring buksan ang bato na dibdib at kunin ang kayamanan upang matulungan kaming maitaboy ang Rakshasa Army." Ang Chaotic Mountain Range ay nasa pagkabalisa, at ang sitwasyon ay malungkot. Nagpasya si Ambrose na bumalik sa mainland at tumulong upang maitaboy kanilang mga kaaway. Kailangan niyang manghuli kay Donahue ng ibang oras sa hinaharap. Iniisip ito ni Hakan at sinabing, noong Yellow Emperor ibinigay sa amin ni Zuan Yuan ang kayamanan, sinabi lamang niya sa amin na protektahan kami, ngunit hindi niya kami binigyan ng karapatang gamitin ito. Kaya, ang aking mga tao ay hindi kailanman nagbukas ang dibdib upang tuklasin kung ano ang nasa loob. Natigilan si Ambrose. Ang Dagat Maki clan ay binantayan ng kayamanan sa loob ng libu-libong taon, wala silang ideya kung ano ang nasa loob, at hindi nila alam kung paano buksan ang dibdib, anong kabutihan ang maaaring lumabas mula doon. Tulad ng pakiramdam ni Ambrose na nalulumbay, ngumiti si Hakan at nagpatuloy na sabihin, "Gayunpaman, ang Yellow Emperor Zuan Yuan ay isang madiskarteng strategist. Siya dapat ilagay ang susi upang buksan ang kayamanan dibdib sa kung saan sa siyam mga kontinente. Nag-iingat lamang siya upang maiwasan ang pagnanakaw ng sinuman sa kayamanan." "Ma'am," tumango si Ambrose, "ito ay may ganap na kahulugan upang paghiwalayin ang dibdib at ang susi upang ito ay maging walang silbi kahit na may kumuha." "O sige." Same time na sinabi ni Hakan, "Ang palatandaan na nakita namin sa Chaotic Mountain Range ay nangangahulugang sinalakay ng tribo ng Rakshasa ang siyam na mainland. Ang kritikal ang sitwasyon. Heather, parang ikaw at si Ambrose ang nakalaan magkita, dapat mong kunin ang kayamanan ng dibdib na ito at sumama sa kanila sa mainland. Maghanap ng isang paraan upang buksan ang dibdib at matulungan ang siyam na mga kontinente." Susunod, si Hakan ay tumingin sa paligid ng ibang mga tao. "Tayong lahat, maghanda sa bumalik sa mainland." Pagkatapos nito, tumingin si Hakan sa direksyon ng Nine Mainland at bumantong hininga malalim na isip niya, ang Simaki clan sa wakas ay nakumpleto ang aming tungkulin. Oras na upang bumalik. "Ma'am," tumango si Heather. Hindi nag-atubili si Ambrose. Tinawag niya ang Blood Sherlock Four Sisters at inilagay ang bato sa dibdib. Pagkatapos, umalis na siya patungo sa direksyon ng siyam na mainland kasama si Heather at ang Bloodshark Pirates. Pagkaalis ni Ambrose, ang buong Simaki clan ay mabilis na naging abala at nagsimula ang kanilang paglipat pabalik sa mainland. Sa malawak na dagat, Kabanata 2357, si Ambrose, Era, at Heather ay nakatayo sa baw ng barko. Ang kanilang kalmado ang mga ekspresyon, ngunit may bakas ng pagkabalisa sa pagitan nila kilay. Sa likod nila, ang Blood Sherlock Four Sisters, Watson, at iba pa tahimik na tumayo. "Kapatid, ano sa palagay mo ang sitwasyon sa Nine Mainland ngayon?" Era nagtataka tungkol dito.
Umiling si Ambrose. Sino ang nakakaalam ngunit sa palagay ko dapat itong napakasama. Pagkatapos ng lahat, ang North Mona Army ay nasakop at sinakop ang lahat ng mga kontinente bago ito. Marami sa kanila ang dapat na nagdusa. Sumulyap si Ambrose sa bato na dibdib, at sinimangot niya, ayoko alamin kung ano ito doon, ngunit dapat nating bantayan ito ng mahigpit at gumawa ng hindi pagkakamali. Same time na tumanggo sina Aira at Heather. Young Master Darby. Bigla, umusbong si Watson na may ngiti taos puso niyang mungkahi at magalang. Ang bawat isa ay dapat gampanan ngayon na ang siyam na mainland nasa problema. Bakit hindi ko alagaan ang batong dibdib na ito? Ipinapangako ko iyon bilang habang buhay ako, magiging ligtas ang dibdib na ito. Ngumiti si Watson. Gayunpaman, mayroong isang pahiwatig ng banta sa kanyang mga mata. Nais ni Watson na nakawin ang kayamanan sa kahon. Dumaan siya sa lahat ng mga uri ng mga panganib bago siya dumating sa Coral Island, ngunit nahuli ni Ambrose, siya ang nagparamdam pa sa kanya na ang mga kayamanang hinahangad niyang mataas at mababa para sa nahulog din sa mga kamay ni Ambrose. Pinag-isipan ito ni Watson. Kakailanganin niyang makamit ang kanilang tiwala upang pangalagaan ang kayamanan ng dibdib, at pagkatapos ay maghanap siya ng mga pagkakataon na kunin ang kayamanan at umalis. Tumawa si Ambrose habang nakatingin kay Watson. Watson, sa palagay mo ba ako ay 3 taong gulang na bata? Hindi ko hahayaang panatilihin mo ang dibdib hanggat hindi ako nakasisiguro na ikaw ay 100% na tapat. Si Ambrose ay nakaranas ng maraming mga twists at turns sa buhay mula noong siya ay bata, kaya't napaka-mature niya. Mahulaan niya ang balak ni Watson sa sulyap o, namula si Watson, at umatras siya sa hiya. Iningatan niya ang mapagpakumbabang ngiti sa kanyang mukha, ngunit siya sithead sa loob. Nahihiya siya, ang kanyang kakuhan bilang isang cult master ay nabugbog. Di niya kayang kahit na mapaglabanan ang isang teenager. Determinado siyang magnakaw ng dibdib at umalis. Ngumiti si Ambrose matapos niyang makita si Watson na umatras sa tagiliran. Tumingin siya kay Heather at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya, ang Simaki clan binantayan ang dibdib na ito sa loob ng libu-libong taon, kaya dapat mong ipagpatuloy alagaan ito sa paglalakbay. Tandaan na ako at ang aking kapatid na babae lamang, Aira, mapupunta malapit sa dibdib na ito. Walang ibang pinapayagan na gawin iyon. Ma'am, tumango si Heather at ngumiti. Nakuha ko ito, kapatid na Ambrose. Samantala, sa isang yungib na humigit kumulang 10 kilometro mula sa Chaotek bulubundukin. Boss! Naupo si Daryl na naka-crossleg. Isang makapangyarihang puwersa ang nanatili sa paligid niya, ang kanyang hininga ng nakakakilabot na aura. Kung may ibang tao sa yungib, magugulat silang matuklasan na ang panloob na enerhiya ni Daryl ay maaaring maging napakalakas at dalisay. Phew! Sa wakas, huminga ng malalim si Daryl. Dinilat niya ang kanyang mga mata, at isang daloy ng dumaan sa kanya ang gintong ilaw. Nasasabik siya, siya ay lumusot sa antas ng langit na pag-akyat. Sa wakas, tumawa si Daryl. Tumayo si Daryl at inilagay ang katawan ng Ghost Valley Sage sa balon kung saan natagpuan niya ang Dragon Ball. Pagkatapos ay tinakpan niya ang bubong ng balon ng malaking bato. Iniwan ng Emperor Zuan Yuan ang balon. Hindi ito isang nakakahiya na lugar upang ilibing ang katawan ng Ghost Valley Sage. Matapos ang katawan, huminga ng malalim si Daryl at bumangon ang langit. Boom! Isang sumisindak na kapangyarihan ang sumabog. Ang katawan ni Daryl, tulad ng isang cannonball, ay sumabog sa butas ng yungib at pinaliit ang burol. Ang kanyang figure ay bumaril hanggang sa langit. Ako si Daryl, at bumalik ako. Nararamdaman ni Daryl na ito ay may edad na mula nang huminga siya ng sariwang hangin sa labas ng yungib. Sigaw niya sa kanyang puso habang siya ay lumilipad patungo sa Chaotek Mountain sa Clau, Kabanata 2358. Sa paanan ng Chaotek Mountain Range, tinakpan ng dugo ang battlefield ground na umaabot sa 12 mga kilometro. Ang mga sundalo mula sa Siyam na mainland ay nahulog sa isang pool ng dugo sa ilalim ng sunod-sunod na mabangis na pag-atake mula sa Raksasa Army. Ang dalawang panig ay nasa isang matigas na labanan sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Kapag si Yang Jian ay nasa paligid, lahat ng mula sa Siyam na mainland ay mayroon kasiguruhan na ang kanyang lakas ay sapat na upang patayin ang gigantic monster kasama isang solong hampas.
Gayunpaman, 2 araw na ang nakakalipas, Yang Jian at ang Rakshasa King nakipaglaban bago sila nahulog sa rubble. Sa kasamaang palad, wala pa ring balita tungkol sa kanila. Sa kawalan ng Yang Jian, ang hindi masisira gigantic monsters ay naging hindi mapigilan patay na pinapatay nila sa larangan ng digmaan. Ang bilang ng mga nasawi mula sa Siyam na mainland ay patuloy na tumaas. Nasa nakaraang 2 araw at 2 gabi, naghirap sila ng higit sa 100,000 mga nasawi. Ito ay isang malaking so iyan, gayunman, sinubukan ng mga sundalo mula sa Siyam na Darling ang kanilang pinakamahirap na magpatuloy kahit na mas malakas ang kanilang mga kaaway. Boom! Biglang, habang nagpatuloy ang labanan ng 2 panig, nakarinig sila ng isang malakas na ingay mula sa kalapit na kagubatan. Ito ay parang isang bagyo. Ang lahat ng mga sundalo mula sa Siyam na mainland at nagulat ang Rakshasa Army. Nagbago ang ekspresyon ni Chester habang nasa battlefield siya. Sa wakas, siya nakasimangot at sinabing, ano ang nangyari pagkatapos? Tumalikod siya at tumingin sa gubat. Sa parehong oras, maraming mga tao sa larangan ng digmaan din ang tumingin sa pareho direksyon o natigilan sila. Napansin nila na ang isang maliit na burol sa kagubatan higit sa 100 mga kilometro malayo ay gumuho. Ang lugar sa loob ng 1 kilometro ng bundok ay napuno may alikabok at usok. Ang isang kapansin-pansin na figure ay nag-hover sa gitna ng hangin sa itaas ng ulap ng alikabok at usok. Lumapit siya sa bulubundukin sa bilis ng kidlat. Si Daryl yun. Ang bawat isa mula sa Siyam na mainland ay nasa isang kaguluhan. Hindi ba nawala si Daryl ng kanyang panloob na lakas dahil nabigo siyang masira sa pamamagitan ng paano? Nararamdaman ng lahat doon ang dalisay at matinding panloob na enerhiya ni Daryl. Ang kanyang aura at ugali ay mas malakas kaysa dati. Si Yvette, Yvonne, Parker, at ang iba pa ay nanginginig at umiyak sa sobrang tuwa. Sila sigaw ng pangalan ni Daryl ng sabay. Daryl, Daryl, alam kong hindi mo kami iiwan. Samantala, sa panig ni Rakshasa Army, tumayo si Alaric sa karo at tumitig malapad ang mata kay Daryl, na dumaan sa kalangitan. Sino ang taong ito? Napakalakas niya. Labis na nasasabik si Dax na tumawa siya. Napuno siya ng dugo, ngunit nakaramdam siya ng pag-asa. Daryl, bumalik ka. Sa wakas, ngumiti si Chester. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid at nagtawanan. Pagkatapos, humarap si Daryl sa Rakshasa Army sa kabaligtaran. Napatulala siya, at siya hingal. Maraming tao mula sa tribo ng Rakshasa ang kanilang mga sundalo ay makapal na nakapak, at mukhang may higit sa 1,000,000 sa kanila. Bukod dito, ang kanilang mga sundalo sa pangkalahatan ay mas malakas kaysa sa mga sundalo sa Siyam na mainland. Nagmula sa galit si Daryl nang makita ang mga pinsala at pagkamatay sa Siyam panig ni mainland. Lahat kayo karapat-dapat na mamatay para sa pagsalakay sa aking tinubuang bayan at sinaktan ang aking bayan. Malamig na banta ni Daryl. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at kakilakilabot na lakas na puno ang kanyang katawan. Grand Destruction Art. Bumulwak si Daryl habang nakaturo sa Rakshasa Army. Buzz! Bigla, isang malakas na hangin ang hamihip tulad ng bagyo, at isang nakasisindak na puwersa na tipon at tinangay sa lupa. Arg! Ang malupit na puwersa ay sum-index sa libu-libong sundalo. Sigaw nila habang sila ay pinatay at nahulog sa isang pool ng dugo. Mayroong mga tagay mula sa Siyam na mainland. Nagulat at inis ang mga sundalong Rakshasa. Sino ang taong ito? Bakit ang kakilakilabot ng kanyang lakas si Alaric, na nakatayo sa karo, nakakuyom ng mga kamao at lumingon kay tanungin si Chantel, sino ang taong ito? Kabanata 2359. Kinagat ni Chantel ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Daryl, na umarangkada sa kalangitan. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, siya si Daryl. Sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Siya ang Emperor ng Westrington at ang Sect Master ng Elysium Gate, ang bayani ng Siyam na mainland. Daryl, nagulat si Alaric at walang imak nang marinig ang pangalan. Nang tanungin ni Alaric si Chantel tungkol sa sitwasyon sa Nine Mainland, maraming beses na binanggit ni Chantel ang pangalan ni Daryl. Sinabi ni Chantel kay Alaric na dapat bigyang pansin ng tribo ng Rakshasa sina Yang Jian at Daryl kung sila ay upang sakupin ang Siyam na mga kontinente. Ang 2 taong iyon ay magiging kanila pinakamalakas na resistensya. Tumingin si Alaric kay Daryl at bumulong sa kanyang puso. Siya si Daryl, hindi nakapagta.
Taka napakalakas niya. Ano ang iyong pangalan, sigaw ni Amastan kay Daryl habang nakatayo sa battlefield mayabang. Daryl, malamig na sagot ni Daryl. Daryl sa gayon, napakahusay. Tinitigan ni Amastan si Daryl ng may mahigpit na mukha. Pagkatapos, tinaas niya ang kamay niya at kumaway. Mga mandirigma, pakinggan ang aking utos. Patayin ang lahat mga kalaban. Gupitin itong Daryl sa mga piraso. Hindi mapatawad ni Amastan si Daryl, na pumatay sa libu-libong mga tao may iisang galaw. Patayin! Ang Rakshasa Army ay sabay na tumugon at sumalakay tulad ng isang alon ng alon. Balisa si Alaric. Sumigaw siya, kapatid, huwag kang masyadong mapusok. Sila hindi dapat maliitin si Daryl. Gayunpaman, huli na. Ibinalik ni Daryl ang kanyang ulo at tumawa sa nakikita ng mga sundalo. Ang nasa kamay niya agad si Heavenly Halberd. Sa akin sa paligid, maaari mo lamang panaginip ang tungkol sa sakta ng Siyam na Mainland, bumulwak si Daryl. Gayunpaman, napuno siya ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Tapos siya tumalikod at inutusan ang Siyam na sundalo ng mainland. Ipagtanggol ang iyong tinubo ang bayan. Patayin! Ang mga sundalo ng Siyam na mainland ay binubuo ng mga tropa at mga tagasunod ng sekta, at naubos silang lahat. Gayunpaman, ang pagdating ni Daryl ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Patayin! Ipagtanggol ang ating bayan. Patayin! Napaungol sila habang hinawakan ni Daryl ang kanyang Heavenly Halberd at nagmamadaling patungo sa kalaban. Tribo ng Rakshasa, sinalakay mo ang Nine Mainland at nagsimula ng gyera. Ikaw karapat-dapat na mamatay, malamig na sabi ni Daryl. Si Daryl ay naglabas ng isang agresibong aura nang siya ay tumalon sa langit at nakataas ang palad niya. Immortal Energy Palm. Nagsalita si Daryl sa isang madugong tunog. Boom! Ang paligid ng hangin ay nagbaluktot, at isang nakasisindak na unos na umikot sa hangin bago ang anino ng isang palad na may maraming libong metro ang lapad lumapag. Buzz! Napuno ng alikabok ang hangin. Nagulat ang lahat nang makita ang 10,000 ng Rakshasa. Ang mga sundalo ay sinaktan at napunta sa mga pool ng dugo sa loob ng higanti hukay na hugis palad. Nagawa rin itong patayin agad ang gigantic monsters. Gas! Maraming sundalo ng Rakshasa ang naligo sa isang malamig na pawis habang hinihingal sila sa takot. Ang taong ito ay masyadong nakakatakot. Natigilan si Amastan. Tinitigan niya si Daryl ng mabuti. Siya ay lubos na nakuha abak, gayunpaman, hindi nito pinatay ang kanyang hangarin sa pagpatay. Hindi niya inaasahan na makahanap ng isang taong napakalakas sa Nine Mainland. Makinig sa aking order, lahat. Pag-atres bilasan mo. Sigaw ni Alaric na tumayo na siya sa kalangitan. Una si Yang Jian, at pagkatapos ay si Daryl. Napakaraming mga nakatagong talento sa Siyam na Mainland, at naisip ni Alaric na matalino na itigil ang labanan kaagad kung hindi man, ang Rakshasa Army ay maaaring mahulog sa isang kawalan. Peter Patter, sinunod ng Rakshasa Army ang utos ni Alaric. Kahit si Amastan ay nagkaroon ng pagbabago ng isip habang mabilis din siyang umatras. Mukhang seryoso si Daryl, at sasamantalahin niya ang sitwasyon upang ituloy ang mga kaaway, ngunit ang dalawang payat na mga figure sa tabi ng karo na akit ang atensyon niya. Nagulat si Daryl nang makita sila. Nakita ni Daryl ang dalawang payat na figure, ang isa ay lumutang tulad ng isang walang kamatayang engkantado habang ang iba ay kaaya-aya at kaakit-akit. Sina Debra at Chantel. Kabanata 2360. Daryl. Lumapit si Dax kay Daryl at masigasig na sumigaw, sundan natin sila. May dugo si Dax sa buong katawan niya. Napagod siya sa mabangis na labanan na tupad iyon sa loob ng dalawang magkakasunod na araw, ngunit ang pagdating ni Daryl ay nakabukas ang alon sa paligid. Si Dax ay binomba ng espiritu ng pakikipaglaban. Si Dax ay may prangkahang personalidad. Ang nais lang niya ay talunin ang tribo ng Rakshasa at maghayganti sa kanilang patay na mga kababayan sa huli. Dax, huwag maging mapusok. Umiling si Daryl. Ano, natigilan si Dax, at bigla siyang nag-alala. Mabuti ito pagkakataon bakit hindi sumulong si Chester, ang mukha niyang pagod ay mukhang walang magawa. Mapait siyang ngumiti sa Dax. Dax, huwag kang masyadong magpalusot. Pakinggan natin si Daryl. Ang lahat ay pagod na, kaya huwag nating habulin ang mga kaaway ng walang habas. Kailangan mo maintindihan iyan. Kalmado si Chester at Maislan sa pag-aralan ang sitwasyon. Tumabi siya sa posisyon ni Daryl nang walang pag-aalangan.
But inayos ni Dax ang kanyang galit at bumantong hininga. Napahawak siya sa dila. Tumingin si Daryl sa direksyon ng umaatras na Roxy sa army at paliwanag. Nais kong samantalahin ang sitwasyon at ituloy ang mga ito, ngunit maaari tayong maging tambangan kung gagawin natin iyon. Dapat tayong mag-ingat at naging komplikado ang tono ni Daryl. Bukod dito, kasama ni Debra ang Roxy sa army. Ano nagulat sina Chester, Dax, at iba pa nang marinig iyon. Si Debra ay kasama ng Roxy sa army. Paano ito mangyayari? Kapag ang dalawang panig ay marahas na nakikipaglaban, si Debra at Chantel ay tumayo sa tabi ng karo upang manood. Magulo ang sitwasyon, kaya si Chester at ang iba pa hindi napansin ang mga kababaihan. Mas mahirap pang makita sila ng Roxy sa mabilis na umatras ang hukbo. Sigurado ka ba sa wakas? Nag-react si Chester at tumingin kay Daryl. Kung totoo ito, talagang kami hindi kayang kumilos ng madali. Tumango si Daryl. Nakita niya si Debra at Chantel na sumama sa karo at ang Roxy sa army. Ang dalawang babae ay walang anumang pagpipigil sa kanila, kaya hindi sila banta na gawi ang gawi. Naguluhan si Daryl, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang kadalian. Kung si Debra at Chantel ay gaganapin, ang kanilang mga kamay at paa ay dapat magkaroon na kagapos upang paghigpitan ang kanilang paggalaw. Gayunpaman, natuklasan ni Daryl na ang dalawang kababaihan ay gumawa ng hakbangin upang subaybayan pagkatapos ng Roxy sa army. Paano ito magiging kapwa sina Debra at Chantel ay kilalang at may talento na mga kababaihan sa Siyam na mainland. Tumayo sila ng matatag sa mga prinsipyo ng Siyam na kontinente, at ito ay imposible para sa kanila na sumilong sa Roxy sa army. Huminga ng malalim si Daryl at umiling bilang tugon kay Chester. Tanong, hindi ako maaaring magkamali. Bumalik tayo sa kampo at magpahinga. Dapat nating payagan ang bawat isa na mabawi habang gumagawa kami ng karagdagang mga plano. Ma'am, sumagot si Chester bilang pagkilala at kaagad na sinabi sa lahat na bumalik sa kampo at magpahinga. Sa parehong oras, inayos niya para sa mga kalalakihan na linisin ang battlefield at ilibing ang namatay. Ilang daang kilometro ang layo, ang North Mona Army din ay nagdusa makabuluhang pinsala. Nakatayo si Zhang Ju sa gilid habang tinignan niya ng maigi si Daryl. Siya ay nabigla at nagdududa. Paano ito posible? Ang taong ito ay nakaligtas sa isang sakuna at nawalan ng lakas. Hindi niya maaaring muling buhayin ang kanyang panloob na enerhiya. Gayunpaman, nakakagulat, hindi lamang mayroon na bawi niya ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit siya ay lumusot din sa antas ng langit na pagtaas. Paano niya nagawa iyon? Nanginginig din si Ganggang habang nakatayo sa tabi ni Zhang Ju. Marami siyang saloobin habang pinagmamasdan si Daryl. Mahusay na nabawi niya ang kanyang lakas, kaya't hindi ako kailangang makonsensya magpakailanman. Nais ni Ganggang na lapitan si Daryl at humingi ng tawad sa lalaki, ngunit tumigil siya sa kanyang mga truck nang mapaalalahanan siya ng kanyang kakulaitan. Pagkakakilanlan ibabaon ang patay. Sa wakas, nakabawi si Zhang Ju mula sa pagkataranta at tumigil na katingin kay Daryl. Inutusan niya ang mga sundalo sa paligid niya, ipunan ng Celestial mga rider ng balahibo at sumama sa akin upang maghanap para sa kanyang kamahalan sa mga lugar ng pagkasira. Bilasan mo, mapalad si Daryl na nabawi niya ang kanyang lakas. Ang pinaka-importanteng bagay ay upang mahanap ang Yang Jian mabilis. Oo, tagapayo ng militar. Ang mga sundalo ay sabay na tumugon. Di nagtagal, daan-daang mga Celestial Feather Riders ang nagtipon habang nagmamadali patungo sa mga lugar ng pagkasira kasama si Zhang Ju. Samantala, si Daryl at ang Union Army ay bumalik sa kampo. Napansin niya na marami nawawala ang mga sekta at puwersa. Pagkatapos, nalaman ni Daryl na marami sa kanila ay kinilabutan sa tribo ng Raksasa, at umalis na sila. Halimbawa, ang Illusion Sound Sect at Sunset Sect mula sa dilaw kontinente ng dagat. Inalis sila ni Jackie Yale. Kinuyam ni Daryl ang mga kamao sa inis. Sinamantala ni Jackie ang magulong sitwasyon sa tribo ng Raksasa upang makapaghiganti kay Daryl. Siya ay dinakip Daryl at ninakaw ang kanyang 7 kayamanan. Napakahusay pagoda. Siya umalis din sa larangan ng digmaan ng makasarili kapag ang mga kontinente ay nasa pagkabalisa.